Good morning, ISCF family. I invite you, let us worship the Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. From the start, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. You are forever mine. Let us pray.
Father in heaven, in the name of Jesus, we come to you. Lord, we just want to thank you, Panginoon, sa lumipas po na isang linggo. Thank you, Father God, for your sustenance to us, Lord, for your provisions to us in material things, Lord God, in physical things, Lord. And Lord, we also want to thank you for the message of the gospel, Lord, that we are great sinners, but Christ is our great Savior. More importantly, Lord, we thank you and we praise you for the gospel, Lord, that we have received it. Father in heaven, we humble down ourselves before you, Panginoon. We admit, Lord, na kami po ay nagkasala sa inyo, Panginoon. Lord, from left to right, Lord, we are tempted, Lord God. And we are still, Lord God, in the flesh. And we need your strength and we need the Holy Spirit, Lord, to help us to live righteously, Panginoon, to live holy in front of you, Lord, to give you glory, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. We repent, Lord God, of our sins, all the things na inisip namin, sinabi namin, ginawa namin, Lord, dinama namin, Panginoon, hindi po nakakalugod sa inyo. Lord, help us, Panginoon, to hate, Lord God, the things that you hate, Lord God. To remember, Lord, that you are holy, Panginoon. To remember that we are slaves to the Lord Jesus Christ, slaves of righteousness, Panginoon. Help us, Father God, to live, Lord God, our lives in holiness, Lord, and in righteousness by your grace, Father. Salamat po, Panginoon. And Lord, we remember, Lord, what Jesus has done on the cross, that because of Him, Panginoon, na-justify po kami, napawalang sala po kami, Panginoon, and His righteousness was credited to us, Panginoon. Amen. Lord, in that great sacrifice of Jesus for us, I pray, Lord, that you help us to willingly and sincerely and genuinely obey you, Panginoon. Lord, make us willing, Lord God. Make us willing, Lord. Turn, Lord God, our hearts of stones, Lord, into a heart of flesh, Lord God. That we may obey you, Father God. Tulungan mo po kami, Lord. Lord, this morning, we pray, Father God, that you make the hearts of us, Lord God, receptive po sa inyong mga salita. And help us also, Lord God, to discern of what we will hear, like the Bereans, Lord God, Yes. to study your word, Lord, and to discern, Panginoon, of every spirit, Lord God, or every word that we will hear, Lord God. More importantly, Lord, help us na hindi lang po kami ma-inform at makapakinig sa umaga na ito, kung hindi, Lord, mabago po yung aming mga buhay, Panginoon. Yes. Para po makita ng mga tao, Lord, yung aming good works, not for our own glory, Lord, but that they may give glory to you, Father God. Salamat po, Panginoon. Binibigay na po namin sa inyo ang lahat, Father God. Believe, Lord, that you are sovereign and in control, Lord, of everything. Salamat po, Panginoon. All glory is to your name. In Christ, our high priest, we pray. Amen. Amen. Good morning po at tunay po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Lalo na, lagi ko pong binabanggit ito na ang ating pong pagsamba ay nagmumula talaga sa kaibluturan ng ating mga puso. Hallelujah. So, gandang umaga po muli at if you have your Bible with you, punta po tayo dun sa aklat po ng Matthew chapter 10. And if you will notice, this is the continuation of the passage that we just preached last Sunday, yung pagbibitbit po ng ating cross, no? Pero ito po ay iba naman. This is the blessed welcome that na matatanggap po ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, lalong-lalo higit mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo. So if you have your Bible with you, basahin po natin sa chapter 10 ng Matthew, verse 40 hanggang 42. At ako po'y sundan po natin ang ating salita ng Diyos. Sabi po dito,
ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang Panginoon po ang magpala sa kanyang mga banal na salita. So, kung mapapansin po ninyo, that passage was a continuation of the passage last Sunday, but it has a different message that God has rendering unto us. Now, alam po natin na sa passage na ito ay isinugo, dito po sa passage na ito, sa chapter 10 po ng Matthew, ay isinugo po ng Panginoon ang kanyang mga disciples. Ito na po yung panahon na isinugo niya at napakarami pong binili ng Panginoon. Walang dapat kayong katakutan. Ang bilin po ng Panginoon, may mga pag-uusig na darating sa inyo. At tayo ay mahalaga sa Panginoon. Kung ang maya ay mahalaga sa Panginoon, tayo po ay higit na mahalaga kaysa sa maya. At ang sabi nga po niya, marami tayong mararanasan. Yung pagbibitbit po, pagdadala po ng ating krus, yung pagkakaroon po ng hidwaan sa pamilya dahil sa ating pananampalataya. At marami po pong sinabi ang Panginoon sa atin. But this passage talks about the rewards naman. But I will focus on verse 40. Now, alam niyo po, dito sa ating pagkabasa na ito, sa Gospel ng ating Panginoon, sa chapter 10 ng Matthew, mayroong isang bagay tungkol sa Gospel na likas na offensive. Because, nakakasakit. Ibig sabihin, nakakasakit. Alam niyo po, ayaw ko pong sinasabi iyan. Pero, kasi baka hindi mo gustong naririnig ito. Pero ito po ay hindi mapag-aalinlanganan. At pinalalayo ng gospel ang ilan sa mga tao. Pag-usapan po natin, there are two kinds of people. I want you to listen very carefully with this because we might found ourselves one of these people. Sabi po, may dalawang klase ng tao. May tinatawag na nominal Christian. O kaya ang ibig po sabihin, meaning Christian lang sa pangalan. Kabilang sila sa isang simbahan, pero hindi nila ito eksaktong matatawag na simbahan that they went to. It was more like the church they stayed away from. Para sa kanila, ang pananampalataya ay walang katuturan o yung tinatawag pong inessential ang pananampalataya. And at best, isang maliit na bagay lang. Para sa kanila, the church is nothing more than a place to get baptized, to get married, to be buried. That's what they are pretending for the church. Now, at yung isang klase naman ng tao, hindi naman siya halos naaaliw sa kanilang pagtansya ng pananampalataya. Hindi lang nila iniisip na ang religion ay walang katuturan, kundi they considered it to be dangerous. Para sa kanila, ang pananampalataya ay hindi maiintindihan sa intelektual. At nakita nila ang napakaliit na ebidensya para sa existence of God at mas maraming ebidensya laban dito. You know, we hope that we could persuade them of the truth of the gospel. Pero ang totoo po, hindi natin magawa. People found the gospel to be offensive. And Christianity was inconvenient. Was simply inconvenient. Kaya nga tila masyadong mahigpit sa mga demands ito. Isa pong irritant. Isa pong irritant na nagbabanta sa kanilang kalayaan. Ito po yung isang klase ng tao. Ito ay isang commitment na, itong Christianity ay isang commitment na napaka-costly para gawin para sa kanila. And ito ay isang hindi
nakakaakit na daanan o na way para sa kanila. At para sa iba, the offense was different. Ang Kristyanismo ay philosophically inconsistent. Ibig sabihin, hindi po siya naaayon. Natagpuan nila ang Biblia at ang sistema ng paniniwala na nasa ilalim nila intellectually. So, hindi natin magagawang mahikayat ang mga tao ng katotohanan ng paniniwala ng simbahan. Ang hirap. Ano po? Tulad ng marami pang iba, they found the gospel to be offensive. And they rejected it. That's why, over the centuries, alam niyo po mga kapatid, ang simbahan ay tumugon sa rejection na ito sa iba't ibang paraan. Kapag ang nakapalibot na kultura ay unreceptive sa gospel, katulad po ng ating binabasa dito, minsan ang simbahan, they try to take the offense out of its message. Pinapahina nito ang katotohanan sa isang pagtatangka na gawin itong mas mababaw, mas malabnaw, mas malambot. At other times, alam niyo po, sabi ng church sa lipunan, teka, kukunin ko na lang ang aking mga marbles at makauwi na lang. Meaning pinili nilang mag-withdraw. Pinili ng church na mag-withdraw na lang sa kaligtasan ng sarili nitong isolation. Natatakot na sa sobrang dami ng nagpapahina sa mundo, at alam niyo po, at baka mapuno ang bangka ng tubig. I'm speaking here very, it simply seeks safe harbor and goes into dry dock. I hope na naintindihan niyo po sinasabi ko. Medyo, ano po tawag doon sa, medyo palaisipan po siya, pero ito po yung ginagawa natin. Or, it may be that the rejection is too painful. Or, the effort to tell that story is too costly. So, ano po ang ginagawa natin? Alam niyo po ang ginagawa natin? Umaatras tayo. Tumitiklop tayo. Sumusuko tayo. And you know what? These are not faithful response to rejection. These are not faithful response to rejection. Tandaan po natin, ang passage na binasa natin ngayon mula po doon sa book of Matthew chapter 10, of course, talks more about those who receive our message than it does those who reject it. Pero tignan niyo po kapag tinignan po natin ang context ng passage, nakikita natin na ito ay isang bahagi ng malaking kabuuan. At ang malaking kabuuan na yan ay gawa sa mga instructions ni Jesus sa kanyang mga disciples bago niya i-send out sa kanilang first mission ang mga disciples. Now, at kung babasahin po natin ang mga salita ni Jesus sa kanyang kabuuan, ang makikita natin ay si Jesus ay napaka-smarte. That's why, nagbibigay siya ng maraming pahiwatig na hindi lahat ay tatanggap ng maayos. Lahat ng pupuntahan ng mga disciples, saan man yan, hindi po lahat ay tatanggap ng maayos na inilaan na ministeryo ng mga disciples o mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. That's why in Matthew chapter 10 verse 1, they are being sent. Anong sabi doon sa Matthew 10 verse 1? Para magpagagaling ng mga may karamdaman. At sabi po sa verse 7, and to announce that, sa verse 7, malapit nang maghari ang kaharian ng Diyos. Malapit nang maghari ang Diyos. Pero hindi lahat matutuwa na makita sila. Amen? In verse 14, sa Matthew 10, sabi po ni Jesus, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. That's why in verse 17 he says, sabi ni Jesus, verse 17, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo.
And in verse 22, sabi ni Jesus, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, kapopuotan, and all men will hate you because of me. Isipin niyo po ito. This is the very first mission trip ever. Amen. Now, hindi po ito Sunday school party. At puno ito ng panganib. Kaya nga sabi ni Jesus dun sa verse 16, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Amen? I am sending you out like sheep among wolves. But then, pinalabas pa rin sila ni Jesus. Sinend out pa rin sila ng ating Panginoong Hesus-Kristo. At sinabi sa kanila doon sa verse 28, do not be afraid. Kahit na maraming dapat ikatakot. Sabi ni Jesus, do not be afraid. Kaya nga in verse 32, ang sabi ni Jesus, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. It seems like we are reviewing the past message that we have just read. Amen. Tama po ba? Now, binabigay ko po sa inyo para makita po natin yung sunod-sunod at makita po natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples, yung mga binibili niya sa kanila. At dito po, sabi nga niya, in verse 32, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. At itinuturing po ng ating Panginoong Hesus ang nararapat na kaaliwang ito, kasi ito po yung naging kaaliwan na ito, para sa panganib na kakaharapin. Now, maraming mga panganib sa labas. Maaaring ito'y mataas na dagat, no? Pero maglalayag tayo. Maglalayag tayo sa madaling araw anyway. Ewan ko na lang, may mataas pang alon diyan, mataas pang dagat diyan. But the question is this: why do some people find the gospel so offensive? Why? Minsan, of course, hindi naman ang mensaheng nakita nila ang nakakapangit. Hindi naman ang mensaheng nakita nila, narinig nila, ang nakakapandiri. It is the messenger. I'm not talking about the pastors who preach the gospel. I'm not talking about other pastors, other teachers. I'm talking about us as disciples of Jesus Christ. As Christians, I'm talking about every one of us. Now, kasi tayo po, minsan, Kristiyano na. Sabi natin kanina, ang tanong natin, why do some people find the gospel so offensive? Hindi naman talaga sa messenger sa message kundi sa messenger. Kasi bakit? Tayo po, ng mga Kristiyano, tayo po, ng mga disciples, sometimes, lumilitaw tayong self-righteous. Tayo ay walang pakundangan. Naging Christian lang. Naging disciple lang. Wala tayong pakundangan. Ang atin pong inflated egos, ipinagkanulo ang tunay nating motibo. Nakalimutan natin na, basahin po natin to. Nakalimutan po natin to. People don't care how much we know until they know how much we care. Amen. So nakalimutan po natin yan. At alam niyo po ginagawa natin dito? Pinapanginoon natin ito sa iba. Sa halip na paglingkuran natin sila. Now, naghahunting tayo para sa spiritual na mga, mga scalps, mga anit, imbis na harvesting yung mga ready hearts, we take shortcuts. Nagso-shortcut tayo. Ang totoo po, naging tamad tayo. Ano po sabi ko diyan kanina? Tayo po ay naging self-righteous. That is very, very dangerous for us. Sabi ko nga, madalas ko sabihin,
kung meron pong problema ang isang Christian, kung meron pong problema spiritually ang isang disciples ng Panginoon, it will be found in 4-letter word. S-E-L-F. Self. At sabi po dito, nagsho-shortcut tayo. Nakita nila, hindi naman talaga yung message ang may problema. Ang may problema yung messenger. Even in Christian world, hindi lamang po sa mga bago pa lang makakarinig ng salita ng Diyos. Maging po sa Christian world, nakakilala na sa Panginoon, Kristiyano na, disciple na. Pero ang problema, yung messenger. Naging tamad tayo, shortcut po natin. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, sa Romans chapter 2, verse 24, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Pero hindi po palagi ang messenger ang offensive. O, ito naman. Hindi lang palagi ang messenger ang offensive. It is the message itself. Tandaan po natin, ang gospel po ay good news. But in order for us to see it as good, we must accept what it says is bad. Tignan niyo po ang operasyon o yung tinatawag pong surgery ay isa pong dakilang regalo. But it requires yung tinatawag pong pag ikay ooperahan, hihiwain ka. Naalala ko tuloy si Mami, the time that she was being operated on her right breast, the doctor said, kailangan nating hiwaan yan. Now, tingnan niyo po, the surgeon must cut in order to bring healing. Walang manggagamot na maaaring epektibong gamutin ang isang pasyente who will not accept the diagnosis. Kaya nga sabi kay Mami, nanay or ma'am, kailangan po nating i-cut ang inyong right breast. Sa surgery po na gagawin natin na dyan, kailangan po nating hiwain na yan, alisin na po yan, to bring healing. Kaya nga po, walang manggagamot na maaaring epektibong gamutin ang isang pasyente who will not accept the diagnosis because they diagnose that the cancer is on the right breast. Kailangang i-cut. You know what? Denial is the principal form ng maling akala. At kapag in-announce ng gospel, in-announce ng ebanghelyo na mayroong lunas para sa kasalanan, and we take offense, na dapat nating isaalang-alang na nangangailangan ng lunas, ano pong nangyayari? We are in denial. Now, sinusugatan ng gospel ang pagmamataas ng tao. Ito ay para sa poor in spirit, na ang kaharian ng langit ay ipinangako, pero lumalaban tayo ang pinakahaka ng ating spiritual poverty. Alam niyo po, sinugod tayo ng gospel, dinaluhong tayo ng gospel, hindi lamang sa punto ng ating kasalanan, but also sa punto ng ating napagtantong katwiran o yung tinatawag pong perceived righteousness natin. Amen? In Isaiah chapter 64 verse 6, ang sabi po ng Bible, lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. See? At alam niyo po, sa ating overvalued attitude of self-sufficiency o self na naman, no? Yung ating overvalued attitude of self-sufficiency, we take offense. That's why, sabi natin, anong sinasabi natin? Ako'y kasing buti ng susunod na tao sa akin. At iniisip po natin na tayo ay hahatulan sa pamamagitan ng paghahambing sa mga taong ang mga kasalanan ay mas malaki pa kaysa sa atin. Are you with me? Now, pero
tandaan po natin, hindi ito tolerate ng ebanghelyo, hindi po ito tolerate ng gospel ang ating pag-aalinlangan sa ating ang ating pong panlilinlang sa ating sarili o yung tinatawag kong self-deception. Dinadaya natin yung sarili natin. Pero hindi po ito tolerate ng gospel yung panlilinlang o yung pandadaya natin sa ating mga sarili. Jeremiah chapter 31 verse 30 says, mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Now, offensive ito sa human ego. Amen? Ayaw nating masasabihan ng ating pangangailangan. Ayaw nating tayo ang papanagutin. We do not want to relax o manghawakan sa ating sariling kasapatan. But here's the good news, mga kapatid. Ito po ang mabuting balita. Pwedeng tunawin ng Diyos ang ating paglaban o yung tinatawag po nating resistance natin. Pwede pong tunawin ng Diyos ang ating resistance. In Ezekiel chapter 36 verse 26 says, I will give you a new heart, He says, and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. At kapag binago ng Diyos ang ating mga puso, mga kapatid, binabago niya ang ating saloobin o binabago niya ang ating attitude. Binabago niya ang paraan ng ating pagtugon sa Ebanghelyo. Kaya nga po binanggit ni Pablo, ni Apostol Pablo, ang mga nabubuhay nang walang kabuluhan ng kanilang pag-iisip. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 18, they are darkened in their understanding. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, nang walang kabuluhan yung kanilang pag-iisip. And separated from the life of God because of the hardening of their hearts. Pero tignan mo, now, ipinahayag ng gospel na ang Holy Spirit nagpapalambot ng puso. Pinaliliwanag ito, nanghihimasok dito, pinasusuko ito, at kapag ginawa niya, mga kapatid, we are willingly humbled for God or before God. Now, at nakikita natin ang ilaw na naglalantad ng ating pangangailangan. Hindi bilang isang nakakasilaw, but hindi panghihimasok, pero bilang awa at biyaya nito. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, verse 40 ng ating talata, sabi po ni Jesus, He who receives me, who receives you, he who receives you, receives me. And he who receives me, receives the one who sent me. Ano pong ibig sabihin? Kapag winelcome po natin ang mensahero ng gospel, wine-welcome po natin ang message. Again, kapag wine-welcome po natin ang mensahero ng gospel, mapabago ka man, mapadati ka ng Kristyano, mapadisciple ka man, we welcome the message. Kapag winelcome natin ang ambassador ng kingdom, we welcome the king he represents. Ano pong sinasabi sa atin ng gospel? Sabi po ng gospel sa atin, in Christ, God rescues sinners. In Christ, God rescues sinners. That's why when we put our trust in that word, we put our trust in Christ. Ano pong mangyayari? Nalalampasan natin ang offense ng Ebanghelyo. At natatagpuan natin, ang natatagpuan po natin dito ay ang the very best news of all. Mga kapatid, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, we pass
from darkness to light. Sa pamamagitan po ng awa ng Diyos, nilipat niya tayo sa mula sa death, mula sa kamatayan patungo sa buhay. Nilipat niya tayo from death to life. So, by God's grace, nalagpasan po natin ang offense ng gospel. At kung ano ang dating tila isang panlalait sa atin, tinanggap natin na may pasasalamat sa ating mga puso. Mga kapatid, this is the good news. Kaya nga po ang title natin, The Blessed Welcome. If any one of us talagang winelcome natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, hindi lamang yung mga bagong share natin ng gospel o makakarinig ng gospel, hindi man tayo yung mangaral sa kanila. Kahit man yan ay Kristiyano na, kahit yan ay mga disciple na ng Panginoon, this is the blessed welcome that we will receive as a reward in our lives. Mga kapatid, sige lang. Share lang natin ang gospel. Sige lang. Pag tinanggap nila tayo, at tinanggap nila ay ang mensahe ng Panginoon. Kapag tinanggap nila ang messenger, ang tinanggap nila yung pag tinanggap nila ang ambassador ng Panginoon, tinanggap nila yung kanyang inire-represent. Ang pagsugo sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga disciples before He ascended into heaven, napaka-challenging. And any one of us must experience itong pong pagsusugo na ito ng Panginoon sa atin. Naniniwala po ako, it is not just us to get saved. There are many out there waiting for us to be welcomed. Kung may mga experiences po tayo na para bagang nakakasawa, parang ang hirap mag-share ng gospel, parang ang sakit sa puso na hindi ka tatanggapin. But you know what? The blessed welcome is waiting for us there. Sabi nga ng Panginoon, kailangan ng maraming mag-aani, maraming laborer doon po sa anihin. And the answer to that prayer is all of us Christians and disciples of Jesus. Amen? The blessed welcome is waiting for us. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, takilang Diyos, nais po namin ma-experience yung blessed welcome na nag-aantay sa amin dahilan sa pagsugo mo sa amin. Panginoong Diyos, ipahintulot mo na buong puso, buong kaluluwa, and whatever happens, Lord, tutugon kami sa pagsusugo mo sa amin. At katatagpuin namin ang blessed welcome na nakahanda para sa bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita ay malinaw po sa amin. Masagana itong tinatanggap ng aming pananampalataya. Spiritually, Lord God, gagamitin mo po kami. Sa panahon ngayon, hindi lamang ang nais mo'y protektahan kami, kundi nais mo rin na magamit kami para sa anihin na nakaabang na anihin, Panginoon. Lord, it is for your glory that we will do things. It is to lift up the name of Jesus Christ, because He will be the one
who will put these people doon po sa safety mode, doon po sa tinatawag na kaligtasan. Gagamitin mo po kami bilang manggagawa mo sa napakaraming harvest na amin pong aanihin. Lord, we thank you and we're so very grateful that there is a blessed welcome that is waiting for us. Because if they will welcome us, they are welcoming Jesus Christ, our Lord and Savior. And even us, Lord, we welcome the Word of God. We welcome our Lord Jesus Christ in our life. We thank you, Lord, and we give you the honor and praise of doing things for your glory. Thank you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa kanang lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.